Hindi tayo magiging masaya doon, pero sa totoo lang, kung talagang pag-aaralan mo, mas dapat ma-impeach si BBM. Kasi bakit kamo? Merong Saldico, merong Diskaya, ang daming nagpapatunay eh. At ang mamamayan, kitang-kita naman talaga na meron siyang negligence. Meron siyang kapabayaan dito. Dahil he is the state, he is the, siya ang pinaka mataas na ano sa atin, na taong gobyerno, ang Pangulo. Kaya, kung ano man ang nangyayari ngayon, meron siyang pananagutan dito. Bakit hindi siya ang ma-impeach? Bakit si BP Sara na kinilir ng Commission on Audit? Kinilir din ng Supreme Court. Ang titigas ng ulo nitong mga nagsasampa na ito dahil ito mga sir, di ba maguguloy. napag-usapan natin ang impeachment? Maraming article ngayon na lumalabas sa Facebook na itong si Soto masyadong atat na dapat may sulong na agad na impeachment doon sa Senado. Ano ang motibo niya? Bakit gano'n siya kaatak? Ang motibo niya kasi alam niya na may sakit na ang Pangulo. Ang Pangulong BBM ngayon is under in hospital. Nasa hospital ngayon ang ating Pangulo, kaya siya ay nangangarap na just in case na kung ano man ang mangyari, pwedeng siya bilang isang Senate President siya. Senate President, pwede siyang pumalit. Baka yun ang pangarap niya. Pero hindi mangyayari yun. Malabong mangyari kasi meron tayong Constitution. As per Constitution, ang Vice President ang papalit just in case na namatay or incompetent, physically ill ang ating Pangulo. As per Constitution yun, kung re-respetuhin nila ang institusyon natin, ang ating Constitution. Ang problema, binabalawurangan nila ang ating Constitution, hindi nila sinusunod. Kaya nga tayong mga mamamayan ang umaalma rito. Kayong mga vlogger, di ba? Bakit kayo nagbablog? Dahil gusto nyo pasinungalingan yung mga pagsisinungaling ng mga Marcos vlogger. Tama. Yun eh. Pero hindi kayo dahil supporter kayo ng Duterte, bayaran kayo. Hindi. That is not your objectives. Ang objectives nyo rito, ibalanse ang impormasyon na ginagawa nilang sinungaling. Di ba? Meron nga kayong nakitang vlogger, di ba? Puno ng singsing ang mga daliri. Tapos, printas na, tatlo-tatlo, lalaki ng pendant, ginto yun. Ginto yun. Doon pa lang sa suot nun, milyon na eh. O may Mustang pa na GT. May condominium pa. May beach resorts pa. Saan kinuha yun? Samantalang ko iba-background check mo, yung Marcos vlogger na yun, dating dugyot yun, dating wala. Pero kayo, nananatili lang kayo sa ganyang antas na nakakaraos sa buhay, sumusurvive, dahil kayo may mga prinsipyo. Kayo merong paninindigan para sa katotohanan. Kaya kayo, bilang mga vloggers, huwag na natin daanin sa DDS vlogger kayo. Vlogger kayo ng pangkalahatan. Inilalabas nyo lang ang tunay na informasyon. Yung Marcos vlogger, sila ang tunay na yumaman. Sila ang umangat sa buhay. Sila ang umunlad. Pero kayo, nananatiling ganyan lang ang buhay nyo, pero masaya kayo. Masaya kayo dahil ang mga katotohanan ay inihayag ninyo. Sir, tanong ko, confirm po ba na nasa hospital si Pangulong BBM? At ano po yung nararamdaman niya? Ayon sa akin, mabigat yung yung sakit na. Lumabas na yan eh. Lumabas na ng hospital yan. Ang problema, binalik. Ibig sabihin, hindi pa talaga siya prepared para bumalik sa pamamahala. I mean to say, meron talaga siyang malalang sakit na hindi natin alam eh. Kasi hindi naman din nila binabanggit yan. Pero ayon sa akin, binalik siya sa hospital uli, ibig sabihin, may malalim na dahilan yan. Kaya, at saka kung sasabihin mo kung paano nalaman, hindi naman natin nakikita ngayon na nagkaroon siya ng TB commitment. Wala. Ibig sabihin, talaga nasa hospital siya. At kung sakaling wala man siya sa hospital, di lumabas siya, magpakita siya, ito ko, malakas ako, huwag kayong mag-alala. Di ba? Dapat pakita siya. Hindi yung wala, hindi natin nakikita. At saka ito pa nga, nagtataka rin ako. Kukunin ko yung tanong mo. Nagtataka rin ako, bakit, di ba dapat kapag ang Pangulo, as per SOP to, as per Constitution dito na kapag ang Pangulo is absent sa kanyang panunungkulan, di ba automatic ang uupo yung BP? Ba't ayaw nilang ibigay? Bakit nakabakante ang Pangulo? Tapos, Executive Secretary, sila nagpapalakad ng gobyerno. Anong ginawa nila kay BP Sara Duterte? As per Constitution, BP is the one to take over if the President is ill or physically unfit or in hospital. Dapat BP. Pero wala nga eh.
Di ba? Ibig sabihin, politika talaga. Ayaw nila ng kapayapaan, ayaw nila ng kaunlaran. Kaya politika ang ginagawa nila sa bansa natin. Nakakaawa ang bansang Pilipinas na sana ay mayaman. Okay. Pero Ah, naghihirap. meron pang isa. Thank you. So sa talas ng pag-aanalisa mo, no. So if ma-impeach, no, ma-convict si Inday, anong nakikita mo sa niluluto para kay Mayor Baste? Actually, sa akin, no, based to my own opinion uli, hindi makukonvict ang ating VP Sara Duterte. If Hindi talaga. ano lang, yung Kahit kung sakali ipagpalagay- lang. Kaya nga pag ipinagpalagay natin, sinagot ko kanina, malaking kaguluhan. Ayaw kong isipin na mangyayari yon kasi unang-una, walang grounds. Maraming violation eh. Paano makukonvict? Ngayon, kung talagang if nga, sabi mo if, malaking kaguluhan. Yun ang sagot doon. Dahil magwawala ang 32 million na Pilipino na bumoto kay VP Sara Duterte at nagtiwala sa kanyang kakayahan. Kasi tayo ang tunay na gobyerno. Tayo ang tunay na dapat nasusunod sa pamahalaan na ito. Sila mag-i-implement, tayo naman aayon lang. Ngayon, kapag hindi ayon sa atin, pwede natin kontrahin. Yun nga lang, ang kailangan natin, massive unity. Magkaisa ang magkaisa ang buong mamamayang Pilipino, magkaisa ang ang mamamayang Pilipino sa bagay na yan. Dapat talaga tayo magkaroon ng pagkakaisa. Labanan natin ang sobra-sobrang kurakot sa pamahalaan ito para umunlad ang Pilipinas. So ano po yung panawagan po natin sa sambayan ng Pilipino? Panawagan ko sa sambayan ng Pilipino, mga mahal kong kababayan, nararanasan nyo rin naman ang sobrang kahirapan at nararanasan nyo rin ang sobrang taas ng mga bilihin, tayo'y magkaisa. Tutulan natin itong sobrang pagnanakaw nila. Ang magagawa natin dyan, tayo bilang mga mamamayang Pilipino ay magkaisa, gumawa ng isang massive action kung anong kaya nating i-contribute para sa ikaunlad ng ating bayan at mamamayan. Kasi sabi nila, ano na natin to, nandito na eh. Sabi nila, hindi kayo ng Inday, pero nandiyan pa rin si Baste na may kakayahan mamuno. Hindi mawawala si Inday eh. Sa totoo lang, si VP Inday Sara Duterte hindi mawawala. Ngayon, kung mawawala man yan, mahirap na proseso kasi si Baste, kumbaga, hindi natin masabi, ang layo ng laktaw nun eh. Pero sa totoo lang, as per Constitution kasi talaga, ako'y nagtitiwala sa Panginoong Diyos eh. At nagtitiwala rin ako sa batas natin na kung pairanin lang ng tama, dapat si VP Sara Duterte ang uupo. Huwag na nilang politikahin, yung impeachment na yan, sila ang dapat ma-impeach, hindi si VP Sara Duterte. Yung paniniwala mo, ganun rin ang paniniwala namin. Thank you, sir. Yes, thank you.